Magandang hapon po sa lahat ng mga tumutungay sa atin sa Facebook. Magandang hapon po So alam po natin na tayo po ay nakaranas po ng iba't ibang mga pagsubok ngayon pong taong 2024 po. Pero maging katulad po tayo ng pananaw ni David kung paano po niya nilabanan si Goliath po. Si David, bagamat siya ay bata at ang kalaban niya ay si Goliath na higante at isang mandirigma at walang nangangahas na lumaban sa kanya sa bansang Israel. Dahil sa itong si Goliath ay talagang napakalaki, napakalakas, nakabihasa at makapangyarihan sa kanyang pagiging isang mandirigma. Pero pinatunayan ni David na sa kanyang pananampalataya ay nakita yung kanyang aksyon. So makikita po natin sa kasaysayan ni David ay bagamat siya ay maliit, bagamat siya ay bata pa, pero meron siyang pananampalataya at kinakita nito sa kanyang aksyon. Ganun din po dapat tayo sa ating mga buhay na makita yung ating pananampalataya sa ating aksyon. Kung meron talaga tayong totoong Diyos na pinaniniwalaan, makita po ito sa ating aksyon. Huwag tayong panghinaan ng loob. Sabi niya, lalabanan niya si Goliath at sabi niya siya ay mananalo. Ito po yung pahayag ni David. Sabi niya, lalabanan ko si Goliath at ako'y mananalo. By faith, dineclare ni David na siya ay mananalo sa labanang ito ni Goliath sapagkat alam niya na kasama niya ang Diyos. At si David ay may confident faith. Ang tawag po doon ay confident faith. Faith without doubts. Yun po yung nais sa atin, na makita sa atin. Sa ating buhay, na yung ating pananampalataya ay walang doubts. Wala pong pagduruda. Na yung Diyos natin ay mapagtagumpay, na siya ang magtatagumpay sa atin. Ang istorya ni David ay ang istorya ng katapangan. Katapangan niya bilang isang lingkod ng Diyos na meron po siyang pananampalataya. Meron siyang courage and meron siyang faith. Hindi lang nakita sa kanya po yung bravery, yung courage, yung faith. Ito yung bumuo sa kanyang pagkatao kung bakit niya nagapi si Goliath. Maraming Goliath sa ating buhay. Maraming higante na pumipigil sa atin sa ating paglilingkod. At nagiging daan kung magkamisan kung bakit tayo ay nawawala ng tiwala at sumusuko sa labanan. Subalit si David ay kilala niya ang Diyos. May pananalig siya, may confident faith siya na matatalo niya si Goliath. And David know na meron siyang victorious God. And as a Christian, kailangan alam natin that we have a victorious God. Meron tayong Diyos na mapagtagumpay, na nagtagumpay na sa pakikipagbaka. So, ano man po yung ating labanan, struggles, pakikipaglaban, ay alam natin, may assurance tayo ng victory, katulad ni David. David's life, listening and obeying God. Yun ang naging buhay ni David. Ang naging buhay niya ang makinig, sumunod sa Panginoon. Kilala niya ang Diyos. Kaya nga po tinawag siyang a man after God's own heart. Ganun po si David. Sa kanyang buhay, pinakita niya ang kanyang pananampalataya. Sa kanyang buhay, ipinakita niya na meron siyang Diyos na sumasa kanya sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Yun po yung sinasabi sa Luke chapter 1 verse 37. With God, nothing shall be impossible. Sa Diyos, walang imposible. Sabi po yan ng Lucas. Sabi po yan ng Bible. With God, sa Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay mapangyayari ng Diyos. At sa pamamagitan ng tulong at biyaya ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ito. Ano man yung mga labanan, because we have a victorious God, kung mayroon tayong pananampalataya.
Again, ang istorya ni David ay istorya ng pakikibaka at istorya ng pananampalataya, ng katapangan, ng pananampalataya at pangako ng Diyos, panghawak sa ating buhay, anuman yung mga gulayat sa ating buhay ay mapagtatagumpayan natin. Katulad ng sinabi sa ating talata, with God, nothing is impossible. Ano po? Salamat po sa inyong pakikinig. Paki-follow po sa ating Facebook, paki-like po, at maraming salamat po. Thank you very much. God bless.